Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa kautusan sa Biblia, sa kalooban ng Diyos. No? Ini-invite ko po kayo, ini-encourage ko po kayo no, na magbasa lagi po kayo ng Biblia nang hindi po tayo maligaw, nang hindi po tayo malinlang ng ating kaaway na si Satanas. Si Satanas ay tulad ng isang leon na laging nakahandang umatake sa bawat tao na gumagawa ng kasalanan. Ang Biblia ay siyang ilaw ng bawat tao. Dito sa mundong ito, ang mga tao, dahil nga sa hindi sila nagbabasa ng Biblia, hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos, gaya nitong marriage. Maraming mga tao ngayon na mga celebrity na nagkaasawa sila, naghiwalay, gumagawa ng divorce or annulled, din nag-asawa uli. Doon sa Biblia, mababasa natin yan, in the beginning sa Genesis. Sinabi niya doon, nahihiwalay ang lalaki or ang babae sa kanyang mga magulang at sasama sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. Nagiging isa, silang dalawa ay nagiging isa sa paningin ng Panginoon. Patungkol naman sa mga divorce or annulled, mababasa natin yan dito sa sulat ni Moises sa kautusan. Na kung ang isang lalaki o ang isang babae, hindi na niya gusto ang kanyang asawa, pwede silang maghiwalay, gagawa lamang sila ng kasulatan or diborsyo, annulled. Patunay naghiwalay na sila na hindi na pwedeng makialam ang bawat isa sa kanilang buhay at pwede na silang mag-asawa uli. Yan ang sinasabi dito sa sulat ni Moises. Pagdating dito, mababasa mo sa sulat ni Malakayas. Ang utos ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi ko gusto na gawin ninyo ang masama, na hihiwalayan ninyo ang inyong mga asawa, na nangako kayo na magsasama. Dahil nga, sa simula pa lamang, ang dalawa na yan, pinag-isa, nagiging isa. Sa Old Testament yan, pagdating dito sa New Testament, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Kristo, ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, na hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino ang pinag-isa ng Panginoon. Hindi pwede. Walang magulang, anak, kapatid, kapitbahay, kaibigan, sino man. Walang kahit sino na makapagpahiwalay sa dalawang tao na yan na pinag-isa ng Panginoon. Ang sinabi doon, may nagsabi kay Kristo, bakit gumawa ng kasulatan diborsyo? Ang sinabi ni Kristo, ginawa yung kautusan na yun or binigay yung kautusan na yun dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga Israelita noon. Pero sa simula pa lamang, hindi na iyan talaga. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Sinabi niya, hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino ang pinag-isa ng Panginoon. Kung ang dalawang ito naghiwalay, kailangan ang dalawang yan, kung naghiwalay, kahit pa naghiwalay sila, sa paningin ng Panginoon, yung dalawa na yan, iisa pa rin yan. Kaya kung naghiwalay man silang dalawa, kailangan yung dalawa na yan mananatili sa kanilang sitwasyon. Single. Hindi pwedeng mag-asawa uli. Kung halimbawa, ang babae nag-asawa uli, ang babae at saka yung inaasawa niya ay magkakasala ng pangangalunya. Ganun din ang lalaki kung mag-aasawa siya uli. Pero kung hindi sila mag-aasawa, mananatili sila sa sitwasyon nila, hindi sila magkakasala. Ayon mismo dito sa nakasulat. Kung gusto man ng dalawa, kailangan magbalikan sila. Kasi sa simula pa lamang pinag-isa na sila ng Panginoon at di pwedeng paghiwalayin na ng kahit sinong tao.
Maraming mga celebrity or hindi lang celebrity kundi mga tao ngayon na hangal na gumagawa ng mga ganyan. Naghiwalay sa asawa, nag-asawa uli, ganito, ganyan. Dahil nga sa sexual immorality. Alam niyo ba kung anong kasalanan yan? Sexual immorality and adultery. Kung mag-asawa ka uli, bakit mo pakikinggan ang tawag ng iyong laman kung pagdating ng dulo ang kaluluwa mo magtitiis sa impyerno? Yan ang kaparusahan na tatanggapin ng kahit sino man na hindi alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, inianyayahan ko kayo na magbasa kayo sa Biblia. Basahin nyo, intindihin at sundin. Hindi yung binabasa nyo lang na hindi iniintindi at hindi rin sinusunod. Kasi nga, paano mo ba masusunod ang binabasa mo kung hindi mo iniintindi? Kung habang binabasa mo, malayo ang isip mo, hindi mo talaga masusunod yan o maintindihan. Kaya, sinabi dito sa kasulatan, do not follow the crowd when it does what is wrong. Sa sulat yan na Exodo 23. Kung ginagawa ito ng mga tao na mali ito, ayon mismo sa Biblia na nagsasabi na mismo ang kasulatan, ang Diyos mismo, ang kautusan ng Diyos, nagsasabi na ang kanilang mga ginagawa ay mali, do not follow them. Do not follow the crowd when it does what is wrong. Kasi yung mga tao na yan, naggigiyahan yan, ano ba yan, nag-guide yan bawat isa patungo sa kalaglagan. Kaya nga ini-invite ko kayo kasi kung wala kayong Biblia, bumili kayo. Mura lang naman yan kung makabili nga kayo ng mga walang mga kwentang bagay eh. Ito nga Biblia, importante. Meron pa nga yung apps eh. It's better talaga na basahin nyo po. Wag po nating sayangin ang buhay na ito. Sandali lamang ang buhay na ito. Sandali lamang to na walang kabuluhang buhay na ito. Lagi nating tatandaan na ginawa tayo ng Panginoon for His glory. Dahil ginawa tayo ng Panginoon sa Kanyang imahe. Huwag kayong sumunod dyan sa mga artista na yan na nagkaroon ng mga pamilya sa pinagbabawal na pag-aasawa. Kung susundin mo yung mga utos ng government kasi okay lang yan, mapapahama ka, maniwala ka. Sundin mo ang kautusan ng Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa Kanyang Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo rin naman sinusunod ang mga sinasabi ko sa inyo or mga inuutos ko sa inyo? Lagi niyong tatandaan ang mga kamalian. Patuloy ginagawa ng mga tao ngayon until the day of judgment. Doon niyo makikita. Kasi ang sinabi dito sa sulat ng Malakayas, ang sabi ng ating Panginoon, makikita niyo ang pagkakaiba ng mga taong matuwid at mga makasalanan. Ng mga taong sumusunod sa Panginoon at sa mga taong sumusuway sa Panginoon. Sinabi niya, makikita niyo ang pagkakaiba. Isiparit niya yan. Ayon dito sa Biblia, nung kambing at saka karniro ni siparit. Yan ang mangyayari. Kaya magbasa po tayo ng Biblia. Huwag po tayong gumawa ng hakbang dahil lang hindi natin mapigilan ang tawag ng ating laman. Pwedeng mag-asawa ang bawat isa kung ang isa sa kanila namatay
yun, may freedom na siya kasi namatay yung asawa niya. Pero as long as nabuhay ang dalawa, hindi talaga pwedeng mag-asawa uli yan. Kung gagawin nyo man yan, diretso talaga kayo sa impyerno pagdating ng araw. Due to unrepented sin. Yan ang utos ng Biblia or sinasabi ng Biblia. Akin, ipinadala ko ang mensahe, inintindi ko at ini-explain ko na ito ang kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. Na huwag tayong basta-basta gumawa ng isang hakbang na hindi natin kinukumpara sa kautusan ng Diyos kung ito ba ay tama o hindi. Baka pagdating sa dulo, magsisisi tayo. Yan ang mangyayari at yan ang nangyayari ng mga taong hangal na nangyayari ngayon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you.